Shalom Likulam! Ngayong araw nga ay day off na naman naming magkakaibigan. And this time napagdesisyonan naming akyatin ang isa sa pinapangarap naming bundok. At yon ay tinatawag na Mount Tabor. Ang Mount Tabor ay isa talaga sa bucket list naming mapuntahan dito sa Holy Land. Sa totoo lang matagal-tagal na naming planong akyatin ito, hindi lang matuloy-tuloy dahil sa nangyayari ngayong gera dito sa Israel. Ito ay matatagpuan sa lower part of Galilee. Ang Mount Tabor ay kilala bilang Mount of Transfiguration. Bakit nga ba tinawag na Mount of Transfiguration? At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito napakita sa kanila si Moses at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, "Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa ang kay Moses, at isa ang kay Elias." Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilin sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan." At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasob sila at lubhang nangatakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapik at sinabi, "Mangagbangon kayo at huwag kayong mga takot." At sa paglingap ng kanilang mga mata ay wala silang nakitang sinuman kundi si Jesus lamang. At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok ay iniutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, "Huwag ninyong sabing kanino mang tao ang pangitain hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay." Pagkatapos ko nga maikwento ang tungkol sa Transfiguration ay saktong nakarating na rin kami dito. Mula sa parking, ganito ang itsura ng entrance papunta sa Church of Transfiguration. Ito na rin mismo ang tuktok ng Mount Tabor. Matapos nga ang palikulikong daan, sa wakas narating din namin ang tuktok. Sa sobrang hilo ko nga ay nasuka ako at nanghina. Hindi kasi ako kumain bago kami nagbiyahe. Alam ko kasing masarap ang baon ng mga ate. Sa sobrang hina ko nga ay lagi akong nahuhuli. Pero kahit na ganon, isa ito sa masasabi kong sulit na biyahe. Habang naglalakad nga ang mga sisters ko, i-fast forward na natin. Ito ang ganap namin bago kami pumasok sa Church of Transfiguration. Mahabang lakaran nga yan mula sa gate hanggang sa simbahan. At sa paglalakad ay makikita mo ang mga simbahan na gamit nila taon-taon na ang nakalipas. Alam naming mahaba ang lalakarin kaya napagdesisyonan naming magbaon ng pagkain. Bago nga kami tuluyang pumasok sa simbahan ay kumain muna kami sa gilid. Picnic yarn? Nahuli na nga ako sa pagkain dyan. Ayoko sanang ikwento dahil may kumakain pa pero sige na nga dahil mapilit kayo ikukwento ko ng slight. Nahilo at nanghina kasi ako sa biyahe. At sa hindi ko maintindihang pakiramdam, pinagpawisan ako ng malamig. Tapos habang naglalakad kami ay naghahanap ako ng bangko. Hindi ko din kasi maipaliwanag ang timpla ng tiyan ko. Buti na lang at meron silang CR malapit sa entrance sa Church of Transfiguration. Pagpasok ko nga doon, sabi ni Manong Guard, magbabayad muna ako ng 4 shekel bago ako makapasok. Sabi ko sa isip-isip ko, ang mahal naman, 60 pesos na yun sa atin. Pero dahil kumukulo na yung tiyan ko, sige na nga. Pagkatapos ko nga magbayad ng 4 shekel ay bumuti-buti na ang aking pakiramdam. Kumain na rin ako para mabawi ko ang aking lakas. Pagkatapos nga namin kumain ay papasok na kami dito sa Church of Transfiguration. Bawal nga pala ang naka-short o nakasando papasok dito. Bawal din ang maingay dahil solemn place ito. Dito sa side na to ay isa sa mga lumang simbahan, ilang taon na ang nakakaraan. Habang naglalakad nga ako ay medyo naluluha-luha ako dyan. Hindi dahil sa lungkot kundi sa tuwa kong makarating dito sa Holy Land. Ang Church of Transfiguration dito sa tuktok ng Mount Tabor ay isa sa mga biblical spot. Because in the journey of Jesus' life, the Transfiguration is a moment where everything becomes crystal clear. It's not just about showing His divine power. It's about Jesus confirming who He is and why He is here. This had to happen.
Peter, James, and John, his closest friends, needed to see this. They needed to know, without the shadow of the doubt, that he is divine, especially with all the challenges they were about to face. Having Moses and Elijah there, that's Jesus showing he's here to fulfill the law, and the prophets not to overthrow them. When that voice from the heavens calls him the beloved Son, it's the final stamp on divine mission. So, the Transfiguration, it's not just the show. It's a defining moment, strengthening the faith of the followers and paving the way for His ultimate act of love for us all. Ito ang itsura ng loob ng Church of Transfiguration. Sobrang tahimik sa lugar na ito. Diyan mo din makikita ang bakas ng dati nilang simbahan daang taon na ang nakalipas. Dito sa spot na ito ay makikita mo sa ilalim na lumang istruktura ng simbahang ito. Daang taon na ang nakalipas. Ito naman ang pinakamataas na parte ng simbahan. Tinatawag ang tanawing ito na Valley of Armageddon, the place that is connected with the return of Jesus and the start of final battle. Hindi din kalayuan dito, 9 kilometers ang layo ay ang Nazareth at ang Mount Carmel where Elijah battled and many biblical sites nearby. Pagkatapos ng Transfiguration, ang mga tao ay nagsimula ng pakinggan si Jesus. At kahit saan pa siya magpunta, sinusundan siya. Nagsimula na din siyang manggamot sa mga may sakit. Nagpatuloy nga kaming nag-ikot-ikot sa paligid ng simbahan. Madami ka talagang makikitang bakas ng lumang simbahan dito sa paligid. Katulad nito, daan-daang taon na ang nakakalipas pero kita mo pa rin ang itsura ng lumang simbahang ito. Isa lamang ito sa mga lumang simbahang nakapaligid dito sa Church of Transfiguration. Hanggang alas 5 lang pala open ang simbahang ito. Kaya bago mag alas 5 ay minabuti naming maglakad na papuntang parking lot. Sinabihan na rin kasi kami ng mga gwardiya at ng mga caretaker na kailangan na naming umuwi dahil magsasara na sila. Ayan nga si kuya at nagsenyas na antayin na lang daw kami sa ibaba. Kaya sabi naman namin, yes brother, we're coming! Bago nga kami lumabas, nagpasalamat kami sa kanila dahil matyaga nila kaming hinintay. Nung time kasi na yan, kami na lang pala ang naiwang tao doon sa loob. Buti na lang talaga hindi kami sinarhan. Ang ganda talaga ng timing ng day off naming ito. Nataon kasi sa araw na ito ang total lunar eclipse o ang tinatawag na blood moon. Timing naman sa pagbaba namin ng bundok dahil may perfect spot dito para makita mo ang sunset. Habang bumababa nga kami, kitang-kita na namin ang laki ng araw. Dahil dito hindi namin napigilang mag-stop over muna. Salamat sa mga nagpicture. Pagkatapos nga naming magpicture-picture ay ipinagpatuloy namin ang pagbaba ng bundok. Makikita mo nga dyan sa map kung gaano kaliko-liko ang daan. Buti na lang malakas ang loob ng maganda naming driver. Hindi ko na siya nabidyohan dahil ako'y todo kapit sa sasakyan. Sa oras na yan, makikita mo ang araw na malapit na talagang mag-eclipse. Aantayin pa sana namin mag-blood moon kaso delikado na yung daan paliko-liko kapag gabi na. As in yung daan paliko-liko kulang na lang stick para maging isaw na ng manok. Marami nga kaming nadaanan na nag-aabang sa eclipse na yan. Pero kami, minabuti na naming umuwi sa aming flat. Flat pala ang tawag sa mga tinutuluyan naming apartment tuwing day off namin. Doon nga kami tutuloy dahil kinabukasan ay pupunta kaming Jerusalem. At yun ang inyong susunod na aabangan. Sa ngayon, i-concentrate ko munang kumapit at talagang nakakatakot yung daan. Sa
wakas nga ay nakababa na kami ng bundok. At kita mo na nga namumuo na ang eclipse na kanilang inaabangan. Bago kami umuwi sa flat, kami nagkulitan. Sa oras ngang ito, kami na lang ang taong naiwan dito. Basta Friday kasi maagang nagsasara ang mga establishmento. Pagkatapos nga namin magkulitan ay nagpasya kaming umuwi na sa flat at may birthday party pa kaming dadaluhan. Usapan nga naming magkakasama na mag-outfit kami. Pero sabi ko sa isip-isip ko, makikikain lang naman ako. Kaya imbis na mag-outfit ay nag-t-shirt na lang ako. Pero hindi ko naman inaasahang magiging MC pala ako sa birthday parting ito. On the spot nga akong sinabihan ng balabait dito na ako daw ang magiging MC. Naku, sa oras na ito, imbis na gutom ang maramdaman ko'y kabana. Dali-dali nga akong gumawa ng simpleng programa. Narito ang ilang video clips. Bago nga nagsidatingan ang madaming bisita ay ito ang naganap. Celebration of wonderful lives. Oh yes, English. Pinaghandaan ng 5 minutes. Hindi ko nga din alam kung saan nanggaling ang mga English kong yan. Please welcome Afi Kim Girls. Music. With the birthday boy, RJ. And the muse. And the March Queen. March Queen and March King. With his muse. Ang party para na ito ay hindi lang basta birthday party. Pasikreto akong sinabihan ng birthday boy na magpro-propose na raw siya sa love of his life. Nung panahon na yan, dali-dali kaming umisip kung paano namin maipapasok ang proposal. Kunwari ay magbibigay ng mensahe ang mga malalapit na kaibigan ng birthday boy. Pagkatapos sa huli nito, ang birthday boy na ang magbibigay ng message at yun na ang hudyat ng kanyang proposal. Kunwari nga ay tinawag ko ang birthday boy para magbigay ng mensahe para sa kanyang mga visitors. Pagkatapos, pasimple kong tinawag ang kanyang girlfriend para kako may inspiration siya sa pagsasalita. And she said yes! Sabi ko naman, let's eat. At finally, anong nangyari sa lechon? At dyan nga nagtatapos ang isang araw namin. Pagkatapos nga namin kumain ay natulog na rin kami dahil bukas maaga pa para sa trip to Jerusalem. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, huwag kakalimutang magdasal palagi. Lihit raot.